Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Yung armed forces ay hindi dapat makisali o makisawsaw sa politika, lalo na yung mga partisan political activity na yon, ano? Pero hindi rin natin may kakaila na ang mga leader natin ay mga politiko, okay? Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon na pinapanawagan natin, dahil ang armed forces, ang mandato nila ay protektahan ng taong bayan. Ang taong bayan ngayon ay umiiyak. Ang taong bayan ay humihingi ng tulong sa kanilang mga sundalo, di ba? Na tulungan sila na ikondinahin itong mga matinding korupsyon na ito. Hindi natin sinasabing umakla sila o labanan ng gobyerno o magkudita. Ang sinasabi natin ay makiisa sila sa panawagan ng taong bayan na kondinahin, panagutin at isoli lahat ng mga ninakaw ng mga politiko na yan. Yun lamang po ang gusto natin mangyari. Ayaw natin silang umaklas o pabagsakin ng gobyerno. Opo, nabanggit naman po na hindi raw sila bulag at hindi rin daw sila bingi sa mga kaganapan. Nararamdaman niyo po ba ito, General? Unfortunately, hindi. Last year, nung nakausap namin si General Bronner, ang sinabi niya ay ganun din. Ang inyong armed forces, sabi niya, ay hindi bulag, hindi bingi, hindi pipi. At nararamdaman namin ang nararamdaman ng taong bayan. Ngayon, nung isang several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi. So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kondinahin itong matinding korupsyon na ito? Opo, at ang pag-intindi din sa pagiging walang pinapanigan sa politika, nakikita nyo pong mali yung kanilang interpretasyon na ukol po dito, General. Kasi naalala ko, mayroon ding nag-viral din yung video dati nung may nakausap siya with mga matataas na opisyal ng Kamara patungkol doon sa budget, yung mga ganun po na nakikita natin, di ba, na hindi magandang imahe sa mata ng publiko kung lagi nila iginigit itong mga ganito. Pag dating pala sa ng budget, doon pala, yun nga, sa mga politiko. At tama yan, pagkaganyan, mga budget hearing, maraming mga, of course, may mga behind the scenes yan may mga horse trading. Yun ang dapat nating iwasan. Ngayon, itong armed forces natin, sa pamagitan ni General Bronner, sinasabi niya na hindi dapat makialam sa politika. Ang sinasabi natin, hindi naman dapat makialam sa politika ang armed forces. Ang gusto nating gawin ng armed forces ay makisa sa taong bayan, tulungan, suportahan ng mga taong bayan, yung mga nagpoprotesta na kinokondina itong mga matinding korupsyon na ito sa ating bayan. Okay? Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinoconsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika, suportahan mo yung taong bayan para kondinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Opo, hanggang saan ba? Sinasabi po kasi dito sa Section 3, no? Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hanggang saan ba itong pagiging protector of the people and the state nitong armed forces of the Philippines, no? Gaano kalawak yung saklaw, saan tayo protektahan,
General? Okay, yung mandato na yan ng Armed Forces, no, as the protector of the people and the state ay walang hangganan. Kasi yun ang mandato nila, di ba? They obey the Constitution and protect the people and the state. Yun talaga. So ito ngayon, ang problema ng taong bayan ay itong korupsyon na ito laban sa ating mga namumuno sa atin. So dapat bilang mga sundalo ng taong bayan, tulungan nila, suportahan nila ang taong bayan. Ngayon, yung obey the Constitution, kung titingnan mo, sino ba ang nag-approve ng Constitution? Ang sinasabi rin sa Constitution na yan, sovereignty resides from the people, resides in the people. And all government authority, ang otoridad ng lahat ng mga namumuno sa atin ay galing din sa taong bayan. Okay? Taong bayan din ang gumawa ng Constitution, nag-approve ng Constitution na yan. Ang otoridad ng mga ating mga namumuno sa atin, mula sa presidente pababa, ay nanggaling din sa taong bayan. Okay? So dapat protektahan ng mga armed forces ang taong bayan. Okay? Lalong-lalo na ngayon sa laban na ito sa korupsyon na matinding problema sa ating bayan na kinalulugmok na ng ating bayan ngayon. Opo. Dito naman po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado, ay nung pagharap pa lang nila sa publiko, talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito, lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan, na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan? Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno, at napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, ano. Itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubbong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo. Pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may crisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to, ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukundina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan.